At dahil boring talaga ngayon guys, mo nang nakiuban ko sa kong lolo. Akong gitawag akong lolo kay gusto ko nga na ako'y kauban sa pagstorya-storya. At gusto ko rin na magtagalog ako dahil si lolo galing man siya sa Manila, pati rin ang pamangkin ko at tita ko. Kaya nakipag-usap ako ng Tagalog sa aking lolo. So ganyan, akong tawagon nakin ang aking lolo ha. Lo, magsuri-suri sa kadiri sa palibot ba? Aw, hindi man day ka makaintindi lo ng Bisaya. Maglakad-lakad muna tayo lo doon sa kabila kasi parang boring naman kung dito lang tayo sa bahay ba. Ay, oo apo, maglakad-lakad tayo doon sa kabila para naman hindi tayo mabagot. So gusto ko na ma-experience mo rin ang mga pangyayari noong kabataan ko, noong bata pa ako, apo ko. Ganun ba lolo? Oo, sige, gusto ko yan lolo kasi magaling ka naman talaga noon nung bata ka pa daw, sabi ni mama. At si papa naman nagsabi rin nang siya ay binata pa, nililigawan pa niya yung anak niyo na si mama ko. Ay oo apo, ganun talaga. Dahil sa kabataan ko, nako, magpakitang gilas talaga ako. Hindi ako magpapabitin sa mga uso noon, sa mga gawain, sa mga talento. Hindi ako magpapabitin. Nagpapagaling talaga ako para believe yung mga kapitbahay namin o yung sa kabilang barangay mag-believe sa akin ba. Ganun ba lo? Naku, ang astig mo naman talaga lo Gusto kong matuto rin. Tika lo, parang sumunod sa atin yung pinsan ko, yung bata pa, elementary pa naman talaga siya. Ay, oo, nako, sumusunod sa atin si Inday. O sige, tawagin ko, Inday, dito ka Inday, punta ka dito, lapit ka dito sa amin para hindi ka mawala at hindi ka rin mabagot. Kailangan may kasama ka. Oo lolo, punta ko sa iyo diyan dahil gusto ko rin na sumama sa inyo at mamasyal din. Maglilibot tayo sa mga lupain. Hindi ba't sa inyo ang mga lupain dito, lolo? Ay, oo, apo. Sa amin ito ipinamana ng mga kapapuhan ninyo. At kami na ang may-ari. At ngayon matanda na ako, yung mama at papa na naman ninyo ang may-ari nito. Uy, huwag kayong mag-alala. Talagang makakamtan ninyo ang lupain na ito. Huwag kayong matakot dito kahit na doon kayo sa syudad nakatira. Kapag bakasyon, uwi kayo dito. Katulad ko, talagang uuwi ako dito kahit nandun ako sa Manila kasi mamimiss ko talaga ang probinsya. Ay oo, ganyan talaga lolo, mamimiss mo talaga. Kaya napaka-presko talaga dito sa probinsya lolo, gustong gusto ko yan. Ay ganun talaga yan, pinsan, si lolo. Talagang miss na miss niya ang probinsya dahil doon siya lumaki, sabi ni mama at papa ko. Yung tita mo ba at saka tito mo, sila ang nagsabi sa akin na dapat ko rin sumama na makapunta dito sa probinsya dahil ituturo daw ni lolo sa atin yung mga magagandang gawain, magandang asal, yung mga teknik ba na dito rin natin makikita sa probinsya, hindi sa syudad. Ay, oo. Ganon rin naman ang sinabi ng mama at papa ko, yung tita at tito mo, pinsan. Kaya, gustong-gusto ko talaga dito. Ay, naku mga apo ko, tuturuan ko talaga kayo sa mga teknik na dapat ninyong malaman dito sa probinsya.
kasi ang probinsya ay talagang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano mamuhay. Oo, paano mamuhay sa probinsya para hindi kayo magiging ignorante. Ignorante kung hindi kayo talaga pupunta dito sa probinsya. Kung palagi lang kayo doon sa syudad, naku, sosyal kayo. Pero sa syudad lang kayo talagang may alam at advance kayo doon kasi sobrang industrialized naman talaga sa syudad. Pero nang dahil sa mga kalamidad, mga poko, hindi na talaga maasahan na palagi kayong magstay doon sa syudad. Kapag may lindol, may sobrang baha, bagyo, nako, dapat pumunta kayo dito sa probinsya para hindi kayo makaroon ng malaking pinsala sa katawan. O di ba mas delikado yon? Kaya gusto ko kayo mga apo, aking mga anak na dito sa probinsya talaga maninirahan, lalong-lalo na kung may mga kalamidad, mga sakuna. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami ng sakuna. Hindi na talaga siya parang hindi katulad sa panahon namin na ako ay bata pa. Paminsan-minsan lang mayroong lindol, minsan lang mayroong bagyo. Kung mayroon ng bagyo, hindi sobrang kalakasan. At yung mga pag-ulan, mga kidlat, yung mga kulog, hindi sobrang malakas noon. Pero ngayon ako nakakatakot na apo, mga apo ko. Kaya dapat matuto kayo dito sa probinsya. Oo, Lolo. Kaya yan ang gusto namin. Kaya gusto namin palagi kaming bibisita dito sa probinsya. Kasi matuto kami mamuhay at maging ligtas kami kapag may mga sakon na mga kalamidad. Kasi may alam na kami, tinuturuan mo kami. Oo, ganun talaga. Ganun talaga, pinsan. Kaya tuwang-tuwa ako na bumisita talaga ako dito. At gusto ko rin na kapag may bakasyon, kasi nag-aaral pa tayo, pumunta talaga tayo dito sa probinsya. Hindi pwede na doon na lang tayo mamalagi sa syudad. Oo, masarap talaga manirahan sa syudad kasi nandoon na sa gilid yung mga kailanganin natin. Yung mga iba't ibang produkto nandoon na sa gilid. Napaka-advanced din ng technology doon sa syudad. Kaya talagang maganda doon. Pero kung may mga kalamidad, mas mabuti dito sa probinsya kasi makakaiwas tayo sa lindol ng malaking pinsala. Sa bagyo, malaking pinsala, makakaiwas tayo. Oo, so magdarasal na lang tayo, pinsan, at saka lulo, na kung may mga kalamidad, kung mangyari man yun, dapat nandito rin tayo nakatira sa probinsya. Oo. Kung hindi tayo nakatira doon sa syudad nang mangyari soon, sana hindi man lang. Yan po talaga ang pinangarap at pinagdarasal ko po sa araw-araw. Ang galing mo talaga, apo. Yan ay isang mabuting gawain. Magandang asal yan. Yan ang dapat ninyong pagbutihin at palaging gawin ninyo. Magdasal, manalangin sa dakilang may kapal na maging ligtas. Dahil talaga sa panahon natin ngayon na moderno na, ang dami na kasi mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Yung bigla-bigla na lang may kalamidad na darating, may mga sakit na bigla namang darating, hindi natin alam na kung kailan dumating o kailan huhupa. Hindi natin alam, no? Hindi natin matansya. Kaya palagi na lang tayong maghahanda, manalangin para hindi tayo maepektuhan ng sobra-sobra.
Ang layo na pala ng ating narating sa paglilibot, mga apo ko. Ay, oo, lolo. So, pabalik na tayo, paska. Hindi na tayo malayo na tayo ba? Ay, oo. Kailangan magbalik na tayo. Baka hahanapin na tayo ng mga magulang natin